Nakaka-local feels ba ang hanap nyo, biyeros? Aba, syempre, I got you. Kinukuha para pangkain lamang or kinukuha para pangkain pati ibenta sa merkado? May mga karanasang nagiging pagsubok. Ngayon sir, kayo naman po i-challenge namin magbalat ng pinya. Ganon? Okay. Meron ding mapapasabi tayo ng astig. Gulay, Shanghai baboy, pampatibay ng relasyon. Bilhin na, Bili na po kayo. Lumpiang gulay Shanghai baboy po, pampatibay ng karelasyon. Bili na po kayo, kay dalawa na po para makawinda po kami. Ang ganda-ganda nyo nga po. Itong fumigation is to take away bad spirit. At first, nanihirapan akong huminga dahil nga yung usok. At habang kinakausap ko si nanay, pero may konting problema dahil hindi ko alam kung ilalanghap ko ba yung usok o bawal langkapin yung usok. Aminin nyo, mas masaya ang biyahe kapag may kasama, di ba? Hindi pa ganyan. Basta hagis lang ka ng hagis. Basta't hagis ka lang na gano'n. Oo. Kaya, di may tatangging ang bawat biyahe, mas nagiging makabuluhan at masaya dahil sa mga lokal na ating nakakasama. Para mas makilala ang isang lugar, hindi lang tayo basta mamamasyal. Susubukan din natin pati ang mga natatanging trabaho ng mga lokal. At walang kukontra dahil sa biyaheng bida ang lokal. May makakasama tayong isa sa pinakamagaling na kontrabida sa kanyang henerasyon, Thea Tolentino. Nakalimutan ako dito. Di ba sabi ko sa'yo, sasama ako sa mga biyahe mo? Hindi ko naman alam na Ay, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, di ba? Nasasama nga ako sa biyahe mo. Kasama ka talaga. Hindi, mahirap ka kausap. So, ito na nga oh. Dinala na kita ng tuwalya. Oh, ako mo yan. Tapos, yun. Makeup mo nandito na rin. Diyan na. Lahat ng request ko nandyan? Nandiyan na po. Buti naman. Halik na. Ito na po. Yung hotel maayos ha? Opo. Naka-aircon po. Sige na po. Sandali lang. Okay. Acting lang po. Ang una nating trabaho for today's video, tagagawa ng sukang Ilocos. Maasim. Suka eh. Sarap. Parang ano eh. Natitikman mo din yung alak. Diba, may mga suka na syempre matitikman mo yung asim, for sure. At syempre pag maghahalo sila ng sili, matitikman mo din yung anghang. Ito on the alcoholic side, Yes. no? Alcohol side, yun yung natitikman ko. But some people kasi prefer yung ganyang klaseng suka eh. Depende yan sa, kunyari, longganisa. Vegan longganisa, yes. Naku, napakasarap niyan. Ganun din yung masasabi ko. Pero nakakalasing po ba to? Hindi pa. Ay, hindi na. Hindi pa. Kasi Hindi. iba yung base na nakalalasing. Yung base, nakalalasing. Ito, may lasa lang. Para siyang Pang-rekado lang. Pang-rekado. Mahabang proseso ang paggawa ng sukang Ilocos. Para magawa yan, kailangan gumamit ng makina na hindi gumagamit ng gasolina. Dito kasi sa Ilocos Norte, ang sikreto sa pagpapatakbo ng kanilang makina na mano-mano, kalabaw. Oh wow! Ang katas ng tubo ang isa sa pangunahing sangkap sa paggawa ng sukang Ilocos. At sa pagpiga ng katas nito, ang mga taga-Baksil sa Lawag, Ilocos Norte, may tradisyonal na paraan para gawin ito. Tinatawag itong pagdadapil na ginagamitan ng makina na kung tawagin ay dadapilan. At para mapatakbo yan, kalabaw to the rescue. Para mapasunod ang kalabaw, may mga linya muna ang kakabisaduhin. O Thea, ipakita mo kung sino ka. Pag guna, ang kwan lang tawag sa kwan. Tatlong beses lang. Paano yung pagdalawa? Ay, dumarunod. Kahit tatlo. Ano? Bandere. Pag stop, ho. Pag sabihin huminto, ho. Parang Santa Claus ito. Dalawang beses na ho. Yung smooth lang na ho. Kasi yung malakas na ho. Parang Baka magulat siya. Magulat. Kaya pala ho the Carabao. Ho the Carabao. Diba? Anyway. Hey! Oh, smile. Ho! Smile ka muna sa camera. Nice. Thea, ikaw naman. Okay. Ready? Kayo na lang yung gaganda marunong. Bakit ka gumagano? Hindi ko kaya.
Ako yung sound effects. Sa hawakan po to? Buti pa to, nalalakad ko. Mga pusa ko, hindi. Galing. Very natural, Thea. Galing. So, hindi. Ang hina. Dito. Habang umiikot na ang kalabaw, pwede nang ilagay ang tubo. Yun na, may lumalabas na dito, Theo. Nagkaya yan yung batch namin ng 1986. Batch 1983. Dito kami picnic. Para makita rin namin yung mga kung paano mag-list. Enjoy, masaya. First time namin nakihatak ng lubid. Bayanihan 101 ang atake ng mga lokal dito, biyero. Mula sa paghulog ng lambat hanggang sa pag-aangat, pinagtutulungan ng mahigit 20 katao. Ang tawag nila rito, pagdadaklis. Maaga pa lang, on the move na sila sa paglalaglag ng lambat. Sa pagdaklis, swertihan daw kung gaano karami ang mahuhuling mga isda. Wala. Konti pala yan. Pag sunod pulo yan. Talaga may isa? Talaga malaki? Usually, anong oras po kayo? Usually, madaling araw po ba? Hapon, umaga? Ganitong oras din. Ang mga nahuhuling isda, hinahati kung ilan ang mga tumutulong sa paghila. Kaya naman ang iba, may mga dalang maliliit na timba. Umaasang may uuwi sa kanilang pamilya. Ang pagdadaklis hindi lang paraan ng pagbabayanihan, kundi nagiging pangkabuhayan na rin ng iba. Medyo hindi tayo pinalad sa paghuli ng isda. Kung inala tayo sa Ilocos Norte, dito sa Dagupan, Pangasinan, nakilala sa kanilang world-famous bangus, para bang umuulan ng isda. Ngayong araw, may susubukan tayo, Beros. Yung paghagis ba dapat hindi pa ganyan? Basta hagis lang ka ng hagis. Basta hagis ka lang ng gano'n? Oo, basta hagis ng hagis. Bali ang gawin yung size, sir. Dito na lang ko yung So, sa may 650 grams. 650 grams. Opo. Yan. 650. Ito. Yan. 750. 750, 600, 700 to 750. 750. Ito, 700. 700. Naging human kilohan yarn. Nalito ba kayo sa ginagawa ko? Ganito kasi yan, biheros. Alas 4 pa lang ng umaga, abala na sa trabaho ang mga mansasaysay na gaya ni Kuya Rojak. Pagkahatid kasi ng mga mangingisda ng mga bangus sa palengke, ang mga mansasaysay na ang nakatoka para sa pagbubukod-bukod ng mga bangus. Pinaghihiwa-hiwalay nila ito ayon sa bigat para maibenta sa tamang presyo. Iahagi sa mga bangus sa mga lalagyan kung saan ito kabilang. Sa batch ng mga isda nito, may 550 grams, 650 grams at 700 grams. Well, mabilis talaga yung pace niya. So, inisip ko, teka, parang yan naiisip, parang yan na-differentiate at ako-compare kung saan ilalagay. Kung gaano kabilis kumilos ang kamay ng mga mansasaysay sa magsaysay fish market. Ganon din naman kabilis magsalita ang mga dalagang ito para maubos ang paninda nila sa Tondaligan Beach. Ang atake nila, seller na, rapper pa! Yo, yo, yo! Sa mala rapper nilang pagbebenta, makasabay kaya ako sa kanilang mga banat? Gulay, Shanghai baboy, pampatibay ng relasyon. Bilhin na, Bili po kayo, lumpiang gulay Shanghai baboy po, pampatibay ng karelasyon. Bili na po kayo, pwede dalawa na po para makawinda po. Kami ang ganda-ganda nyo nga po. Bili po kayo, lumpiang gulay Shanghai baboy po, pampatibay ng karelasyon. Bili na po kayo, ang ginagawa lang po, kaya parang uwi. Ni, gwapo-gwapo nga nyo nga po, para artista. Thank you po, sana po, yakas ko po kayo. Lolo na to magkakajowa pa ba to? Meet Ronalyn and Jovelyn, ang magkapatid na sikat online dahil sa isang post ng turista na bumili sa kanila. Kasalukuyang may 12.7 million views ang video na kinagiliwan ng netizens dahil sa kanilang pangmalakas ang script. Well, sino nakaisip na sabay kayong magsalita at magmukha kayong alien? Ay, hindi naman mukhang alien! Parang tunod nyo, parang alien. Para naman, ikaw. So yung mismong script, ikaw din. Nagsasabay lang Nagsasabay lang kayo. Bakit mo naisip na ganun yung magiging style niyo sa pagbebenta?
Para po may mapasaya kaming may makabenta po kami. Para ka makabenta. Tapos dito talaga sa Baywalk, sa beach. Opo. Hanggang doon po sa dulo. Hanggang doon sa dulo. Sana po matagal po kayo nakasawa. Yung gusto pagtandaan niyo po. Thank you po. Dito matatagpuan ang isa sa pinakamalaking pineapple plantation sa mundo. Dahil mga biyahero ang kadalasang suki nila, naging basic na sa mga lokal ang magbalat ng pinya. Kailangan kasing mabilisan ng galawan para maraming maibenta. Ang kanilang mambato, sina AJ at Shay na matagal nang nagtitinda ng prutas dito sa Fruit Park. Huwag nyo silang matahin dahil ngayong araw, hahamunin natin sila sa pabilisan ng pagbabalat ng pinya. Ready? 3, 2, 1, go! Ganda ng pacing lang ni AJ. Sa ilalim muna, tapos yun siya na-chop-chop nila into smaller pieces. Sa labanan ng pabilisan sa pagbabalat ng pinya, ang nanalo! AJ, 39 seconds. Shane, 48 seconds. Ngayon sir, kayo naman po i-challenge namin magbalat ng pinya. Ganon? Okay. Magiging fantastic din kaya ang time record ko? Wala nang atrasan to mga biyahero. Tagal naman nun, 1 minute 7 seconds. Kung discarding malupit lang ang usapan, hindi tayo papatalo riyan. Saan naabot ang 50 pesos nyo? Makakain ko sa 50 pesos. Gahanap po ako ng makakain sa 50 pesos. May free taste po kami. Ano May po? free taste po. May free taste po kayo? Apa. Tinaguri ang Fruit Basket of South Cotabato ang bayan ng Tupi. Heaven para sa fruit lovers ang highway na ito. Paano ba naman kasi? Hile-hilera ang tindahan ng mga prutas dito. Ang mga sasakyan, tumitigil sa Gedli para bumili. Drive-thru ng prutas yarn. Para masiguradong matamis ang mabibili, free taste ang diskarte nila rito. Ano po yung matamis, pinakamatamis na prutas nyo? Ano po sir, yung season po kami kasi ng prutas namin sir is lansones po. Ang tamis nga. Hindi, ganyan lang mukha ko pero matamis talaga. Lensya na. Sa next stall naman tayo, makikimukbang. Makikitikim. Sa stall na ito, agaw pansin ng mangosteen. Alam mo yung hindi ko pa natitikman talaga. Sa buhay ko, Ano po yun? hindi ko pa natitikman yung mangosteen. Okay. Tas, May free taste po ba kayo niyan? meron din yan dyan. Meron din dito, sir. So, 35 pesos per kilo? Yes. Okay, sige. Paano niyo po binubuksan? Ito lang. Ito. Meron siya asim. Pag ano po, sir, pag bagong harvest. Meron po ba akong malalasahan na mas matamis? Oh my God. Pwede tong mangosteen na to Sa lugar na ito, kahit gaano kalamig ang klima, pagpapawisan ka raw. Ang pa-welcome kasi ng mga lokal sa mga dumadayo, ang pagtuturo sa kanilang nakagisnang laro. Ito ang kadang-kadang. Pero paano ba nagsimula bang kadang-kadang? Or sa lingwahe nyo ay kasyang? Kamasyang. Oh. Kasi sa amin dati, di ba wala pong cellphone, mga ganun. Walang laruan yung mga bata. Ito talaga yung parang banding ng mga tropa pits ng mga bata po. Mulat sa pool, ito na talaga yon. Yes po. Okay. Pero sa amin, mostly mga kawayan po ang gamit. Opo, kasi may natural na silang yung asang-asang. Hindi natin ito papalamasin, biheros. Bago sumapak sa laban, kadang-kadang 101 muna tayo. Pero katulad na sinasabi mo kanina, tinatanong mo sa akin kung saan ko ba nilalagay yung paa ko, paganyan, or paganyan. So ano nga ba talaga yung tama? Dito, wala namang tama. Lahat tama mo. Lahat tama. Pagkaapak kasi ng isang paa, and then sunod yung isa,
syempre matutumba ka na. Okay. Doon mo na i-step yung isa po. Pagkakyat, and then step yun. Patumba na ako, isunod mo na yung pag-step mo po. Yung dominant na paa po. Dominant na paa. And then, sunod, yung left. Okay. And then, pag not-balance, step ka na lang. And then, So initially, kailangan pag ganyan, ayan. ayan, napabaw na, wala na. Sabay yung paa at kamay. No po. Okay. So, Ayan, tawa. uy, Ayun. nakadalawa And then, ako. iwasan mo lang po na magkahiwalay. Kasi pag gumanon na kayo, yan, medyo mas mahirap na po siyang i-balance. Kita na yung singit natin yun. Okay, subukan natin to. Oh my goodness. Tara ba? Tama ng biruan. Focus muna tayo sa gold, Biheros. Pero mas mahirap iba. Mas mahirap to, Pards. Opo. Thank you. One more. Ayan. Para palang physical therapy to. Mukha lang madali pero struggle is real, Biheros. Take it away, John away. Pakita mo kami, bro. Isang ikot. Lamuha sa mga lokal, matututo rin tayo ng mga malulupit na diskarte. Maniniwala ba kayong hindi sa oven iniluto ang pizza na ito? Well, to see is to believe, Biheros. Ang mga taga Quirino Province kasi may kakaibang paraan ng pagluluto. Gamit lang ang balat ng puno. O ha? Makalipas ang 5 minuto, what do you think, Biheros? Maluto kaya ito? At ang resulta, ito po kasi ang nagsisilbing kaldero. Na-invento po ito ng aming mga ninuno kasi nung panahon ay wala silang kaldero. Ngayon po na kami ng henerasyon, ganito rin po ang ginagamit namin. Sige! Gusto mo umalis? Sige, umalis ka! Talagang aalis na ako! Manong Ben! Manong Ben! Yes, ma'am? Manong Ben, uwi na po tayo sa Manila. Tara na po. Okay po, ma'am. Hindi mo siya ihahatid. Huwag mo siyang idamay sa kalokohan mo! Yes, ma'am. Fine! Magkukumute na lang ako. Hindi ko kaya. Give me my pamasahe. Wala po akong pera, ma'am. At, sige, kabayo na lang ako. Kabayo. Tulog po si Roger. Yung isa pinapakain. Ayun po, may tricycle po dun. Yung Carabao na lang. Kalabaw na lang. Sige. Okay po. Okay, Si Juanito. tara na. Okay. Sige po, ma'am. Ma'am, check po, ma'am. Tara! Manong Ben! and cut! Nasubok ang acting skills ko ron, ang Biheros. Sa pagbisita naman natin sa Mindanao, sagot na ng sparkle artist at tubong bukid noon na si Caitlin Stave. Ang panghimagas na talaga namang binabalik-balikan. Mula sa tradisyonal na binaki, nagkaroon na rin ito ng iba't ibang flavors. Kung ano mga ito, yan ang huhulaan namin ni Caitlin. Let's do this! Smile. Wait, you're telling me to smile so it's chocolate. Galing. This is dark chocolate. May mango flavored pala. Cheese. Galing ah. O ako naman. Buti na lang pala, pinauna ko si Caitlin. Chocolate. Dark chocolate. Strawberry. Classic cheese. Yes. No? Chocolate. Dark chocolate. Classic cheese. No. Strawberry. Yeah. Pagkatapos ng lahat, ang masasabi ko lang ay nabusog ako. Sa dami na binaki na kinain natin, nakakauhaw. Buti na lang, may pambatong inumin ng mga Cebuano. Pero teka muna, wait! Bakit ang refreshing na buko juice hinahaluan ng anik-anik? Tawag nila rito, lamaw! Short for halimaw sa sarap? Malalaman natin yan. Ang buko juice na may coconut meat, orange flavor soda, condensed milk at biskwit. Nalilito na ako, Biheros. Buko juice o halo-halo? Ang hatol ng mga turista, pasok kaya sa kanilang mga panlasa? Really good. It's a little sweet, but it's not bad. Perhaps the biscuit's a little too much.
Not sure about the biscuits, but the rest is really good. Uulit pa kaya sila? Yes, definitely. Yes, I would try. Sa dami ng mga trabahong sinubukan natin, sumasakit na rin ba ang katawan niyo, biyeros? Sa buong araw na biyahe, parang deserve kong magpamasahe. Sa Siquijor, may kakaibang paraan ng masahe na tinatawag na healing massage. Ang gumagawa nito, ang pamilya ni Nanay Juanita. Manggagamot o mananambal ang tawag sa kanila. Is to take away bad spirit. Ito ang pausok. Usok. Sabi po ng asawa ko kuminsan para akong may bad spirit. Siya mismo nagpadala sa akin dito sa Siquijor. Ganun ba? Opo. Iba ito sa alam nating tuob o suwob. Sa halip kasi na sa mukha itatapat ang usok, inilalagay ito sa ilalim ng upuan. Ang pinakatampok na bahagi ng tuob, ang paglalagay ng abo sa baga. Makalipas ang 3 minuto nang sinimulan ng tuob, naubos na ang usok. At ang finale, ang healing massage. Okay na. Okay na po. Okay. So, thank you po, Nay. Yan. Hindi nagpapabayad si Nanay Juanita. Sapat na raw ang donasyon na bukal sa loob ng mga taong sumusubok ng kanilang healing massage. So, first time nating finiture yon, first time nating na-experience yon na uupo ka, tapos nun may umuusok mula sa ilalim. This is a different experience if you pass this side of Siquijor. Maraming bagay ang pwedeng matutunan kapag nakisalamuha sa mga lokal. Sila ang nakakaalam ng totoong potensyal ng isang lugar. Kaya para sa mga lokal na bukal sa loob kung tumanggap ng mga biyahero, saludo sa inyo! Kayo ang tunay na ipinagmamalaki ng mga lugar nyo.